parte ho ng capabilities ng SAF talaga yung pagre-resolve niyan. So alam po ni General Santiago. Now, yung pag sinasabing experts, silang acknowledged experts as far as this field is concerned. The manual says that they are supposed to be conversant with all of the protocols listed in the manual already. No? Yung mga recommendations by their higher-ups as to positioning, I looked at and I agreed to, no, at the end of the day. And therefore, kasama na rin ako doon sa bakit sila ang nandyan nung panahon na yun na hindi ginawa yung dapat gawin. Okay, now, si Yusek Puno, to a large degree, how should I put it? I know I had some training with regards to yung hostage situations, no, yung setting up crisis committees during the time that my mom was running for president. No, and I will not go into the details of it na lang. I'm sure everybody, I think, is aware that as the only son, I took it upon myself to be her chief security officer, even to a degree, the informal one during her incumbency as president. Okay. Now, Puno gets into the picture primarily because he would know the people who I would need to put in the boxes that have to be filled. I may know the general abilities that are necessary there, pero I have been in the opposition for quite a long time. Yung personal interaction, na talaga ba may kakayahan to? Puro bokaduro lang ba itong taong to? Puro mga maganda lang tignan sa papel? Ang mas nakakaalam po sa atin, dahil mas marami interaction, ito si Puno. That's what he contributes to my government. Sinasala ko ba sila? Hindi ho. Pero I think I cannot say that I had no responsibility whatsoever as far as this incident was concerned. I kept telling them na importante yung hostages. Yung paggamit ng assault, talagang huling hakbang yan dahil walang guarantee na pag nag-assault ka, magiging successful. Mamili na ho kayo ng bansa, meron ho talaga mga casualties, even Israel, no? In several instances where they employed the tactical assault, did not result in zero casualties. At yung casualties, ibig sabihin may mga namatay ho. So they are considered to be at the forefront and foremost at it. Talagang the dictum is, you will only utilize it if there is no other option. So I kept repeating to so many officers, manigurado tayo. No? Na bago nyo gamitin yan, talagang kailangan. Wala na natitirang ibang option. So, ang pinakamali ko ako dito, no? Talagang inulit-ulit ko in several instances, ang capable unit that was tasked was supposed to have been SAF. No? Inulit sa akin na nandun na, kasi nahuli nga akong wala pa pala doon. Nung nandun na, tinanong ko rin the course of the day, nag-practice na ba? Nag-practice na raw. Sila ang i-employ kung kakailanganin. Sila. Lahat po nito nirelay ng liaison. Yung liaison, pinapakita po sa akin pag may tinanong ko, may tinatawagan sa at yung po sinasagot. Doon po yung ugat ng kapikunan. Pinangako nila, ginarantya nila, at hindi nangyari. Ngayon, bakit hindi pa ho natin sinisibak sa mga pwesto lahat ito? Meron hong proseso. Pag ito po tinanggal natin, no, ngayong panahon na to, effectively sira na po ang karero, baka naman open na rin no, for criminal liability. So yung proseso lang naman, sinisigurado kung may detalye, sino-sino ba may responsibility sa anong bagay, ginawa ba nila o hindi, bago naman natin patao na kapurusan. Dahil yung po hinihingi na isang sistema ng batas o isang sistema ng gobyerno na umaasa sa batas at hindi po sa kagustuhan lang ng isang tao, isang grupo. So bilang follow-up po, Ginoong Pangulo, sinasabi ho ninyo, hintayin natin yung rekomendasyon ng IIRC. Ano po? Matatapos raw by Wednesday. Opo. So sa gitna po naman yan, siyempre iba po yung kriminal at saka yung kasong administratibo at iba rin po yung tiwala ng Presidente. Sabi po ni Ginoong Rico Puno, yung USEC po ng DILG, that, well, inaamin niya lahat, pagkukulang niya, inaamin niya na lahat na po sa IIRC hearing. And again, sabi niya, I am serving at the pleasure of the President. So, Ginoong Pangulo, kayo ba'y meron pang pleasure sa kanya? May pleasure sa kanya. Pangit naman nung pakinggan yung may pleasure. Pero may tiwala pa ba sa kanya? Oo. Yung ilalabas na rin po in the following weeks, yung mga accomplishments both by Secretary Robredo and Secretary Puno with other issues related to their department. At saka, I think I can confidently tell you at this point in time that they've already been instrumental in saving a lot for the government, no? And recovering that which was unwisely or wrongly spent by the previous administration. So, may mga pluses. Fortunately, we tend to concentrate on the negatives. Thank you, sir. Hello. Mr. President, pumasok po kayo sa palasyo, mataas po yung trust rating sa inyo, 80+%. Nangangamba ba kayo na dahil sa nangyari noong August 23, maaring bumaba ito, yung tiwala ng mga Pilipino sa inyo na bumoto sa inyo?
Hindi ko masyadong iniintindi yung trust rating as opposed to kaya ko bang harapin ang sarili ko at ang taong bayan na tama yung ginawa natin. So kung yung given the same situations, no, hindi ko makita, maliban na lang, no, yung baka maling pagtitiwala. No, dito sa ilang mga tao na pag nagsalita silang itong gagawin, yun ang mangyayari. At saka siguro, no, yung dapat nga, pinulo ko nga yung kabinete, parang throughout the day, parang napapag-isip ako, on the one hand, feeling ko, ang kulit ko sa lahat. Isipin mo, tatanim mo yung pakihanap nga nyo ng translator, pakihanap nga nyo ng doktor, yung PIO ng PNP, ayos, iharap dito kaysa kung sino-sino nagsasalita. Parang ang dami ko talagang pinakailaman nung araw. So, papili ko pakilumero. At the same time, parang ganda sana kung lahat sila nagsabi, ito na po na-accomplish namin. So, yun rin, no, pinoint out ko na sa kanila. At palagay ko naman magkakaroon ng mga corrective actions on their parts. So definitely, kumbaga, Mr. President, heads will roll after this. Definitely. Follow-up question po. Sa puntong ito, marami ng puna sa inyong administrasyon, siyempre. Nakakita ng opening yung inyong mga kalaban sa oposisyon. Nalihis po ba ang mga direktiba ninyo tulad ng yung Truth Commission at yung mga bagay-bagay na pinangako ninyo nung inaugurasyon na gagawin po ninyo? Kakapirma ko lang ho yung, if I'm not mistaken, the last member of the Truth Commission so that they will start operations already. Took a while to find somebody competent and willing. Pinaka-importante ho yung willing. No? At willing na nga ho. So that body has already been completed. Hindi ho nade-derail. I'm happy to report. No? Hindi nade-derail yung very bright economic and business prospects. And when I come back from the States, I think we will give you concrete numbers of exactly what to expect. But what has transpired so far, for instance, is we were in the inauguration of Convergys last week. They have already added 5,000 to the 17,000 jobs that they are currently providing. And they are already looking for more space at their new facility. Today, it was IBM that I talked to, and again, no, they have this facility in the UP complex that they've asked me to inaugurate, and they are also talking of continued and talagang great growth. And there's so many other firms, so many other institutions that have indicated the same. So, have we been derailed? No. This is really something that has taken undue, shall we say, parang attention. But at the same time, I look at it as an opportunity to start addressing certain things that were overlooked in our quest to provide the jobs first, to reform the education system, and really the fight against corrupt and corruption. So the other aspects, di ba? Nobody can claim naman that they can handle every aspect of government, no, within a week, 2 weeks, or even a month or 2 months. Pero sa priorities ka, this was considered not high on the priority because a single individual taking hostage is not an unusual occurrence in our country and has been resolved successfully time and again. Mel? Mr. President, papag-usapan na rin lang po ang tiwala. Bagaman nariyan at nabanggit nga ho ninyo ang mga hakbang na ginagawa ng ating gobyerno, no, para maayos, matukoy talaga sino may mga kasalanan. Pagkatapos po ng hearing na ipagsakdal ang mga natuklasang mga nagkasala, na bigyan ng kaparusahan, and all of these things. Sa tansya ho ba ninyo, yun lang ang dapat gawin ng gobyerno para mapanumbalik ang tiwala, hindi lang ng Hong Kong, maybe China, maybe other countries, na shaken because of this hostage crisis. Anong ginagawa ng gobyerno at anong plano ng gobyerno para talagang mabalik yung tiwala at magandang pagsasama ng mga bansa? Salamat po sa tanong nyo. No? Kaya nga ho, inorganize natin, today and tomorrow, there will be 3 units of both the PNP and the AFP to demonstrate the abilities that they have. Yung anong ginagawa natin to further strengthen that. Yung pag-training ho at pag-maintain ng mga ganito ka-elite na forces, magastos po talaga yan. Ang England po, sa laki niya at sa yaman po niya, merong 200 katao doon sa SAS na trained to that level. We will copy to a degree the formation of that national unit, meaning the PNP and the AFP are fully integrated. They will be numbering between 200 to 400, if I'm not mistaken, no? Capable of responding anywhere in the country and given any threat, be it air, sea, or land. Part 1. Part 2, I went to Bikutan sometime last week, if I'm not mistaken. It was reported that I looked at the bus. That was incorrect. What I did was to enter the warehouses of the PNP because there are allegations as yung
the defective equipment that they were issued. And we did notice, there really is proof to question some of these items. But more importantly, it caused us to review what the usual bids and awards committees processes are concerned. Sino nagdo-draw up na specification? Sino tumatanggap? In particular, and I'll share this with you, although the investigation has been and is ongoing, may bulletproof vest. No? The specs state it should conform to NIJ Level 3. NIJ stands for the National Institute of Justice, which is an office under the Department of Justice in America. This is the body that tests body armor. You will know, it's downloadable on the web. It's about an inch thick na document, and it states how you're supposed to test, how many rounds you're supposed to fire, where at. Yung talagang complete po yan. No? Yung what is significant in the test conducted in the acceptance of this vest, and we're talking of yung inserts, yung ceramic plates na purchased, no? It should be para multiple bullets. Yung multiple is anywhere from 6 to 12 to 24 rounds. Tapos hindi dapat magpe-penetrate. Yung ginawa po nating test that I managed to see, in documents that are made available to us already, dadalawang bala po ginamit. One directly perpendicular and one at an angle. And what is surprising is yung direct, yung wala hong parang perpendicular nga ho, had a penetration of 0.5 millimeters. Meaning indentation pala. It didn't penetrate. Okay. Yung at an angle, yung figures doon, and I hope they will not say it's typographical, naging 10.5 millimeters. Yung at an angle should have a shallower indentation rather than the direct. Tapos yung idea nga ho na dadalawa, it's several na perpendicular and several at an angle. So napapag-isip ka ngayon, bakit times 2,000% yung indentation na nangyari do sa at an angle na dapat shallower? Medyo yung quality ho yata nung binili, hindi ho ayos. Tapos yung mga personalities involved po dito, na-involved na rin po sa ibang skandalo. So, matanong lang, sino ba nag-draw up ng specs? Paano ba yung, dito ba dapat yung end user ay kasama na doon? Dito ba sa acceptance kasama rin yung end user? Bakit nakalusot yung ganitong bagay? Pero nga ho, hindi ko ugaling mag-aakusa na wala pong tanga na preba. Pinapatapos ko po yung investigasyon para managot yung dapat managot na nababoy ho pati itong mga kaligtasan ng ating mga kasunduluhan at polis. Internal, Mr. President, yung sagot ninyo, ano po? Siyempre, meron ding ibang anggulo yon, meaning to say, our country has been written in a Chinese newspaper as one of the most chaotic in Southeast Asia. Tinanggihan yung unang nais ninyong pagpunta doon ng high-level group from our country. May mga ganyang and some incidents, although isolated, sa mga OFWs natin sa Hong Kong. Yung mga ganong mga problema, Mr. President, paano po nating, napapag-isipan na ho ba? Ito po ba'y nabigyan na ng kasagutan, solusyon? Well, number one ho, napaka-conscious tayo to repair relations. No? Siyempre, kailangan unawain po natin na kakaibang pangyayari ito, lalo sa mga mamamayan ng Hong Kong. Kaya yung katakot-takot itong batikos, banat, insulto po tinanggap natin, minabuti po natin hindi mag-respond. Yung sulat na opisyal galing sa gobyerno ng Hong Kong na sa ating tingin ay nakaka-insulto, hindi na rin po natin ni-respond. No? At dinaan lang po natin sa kanilang yung People's Republic of China's government na iparating na hindi ho yata tama itong sulat na ipinadala o hindi natin nagustuhan yung tono. Pero baka nagkamali nga ako, sasabihin pa sa inyo yan. Pero talagang minabuti po natin na habang may gusto umaway sa atin, wag na muna nating awayin kaysa palakihin yung hidwaan.